Okay, so panoorin na natin yung, well, hindi pa naman to totally conclusion kasi may kasong final na kay Gabriel Go. And we will give our take on it. So, dito muna tayo. Nagpunta si Go sa tanggapan ni Kalinisan kanina para humingi ng paumanhin sa kanya umunong pamamahiya sa isang opisyal ng PNP sa gitna ng kanilang clearing operation noong isang linggo. Iniimbestiga. Okay, so nagsorry na siya dyan. Yan lang naman yung laman ng balita. Pakinggan lang natin siya ng konti. Ay hindi ang Go, wala raw siyang intensyong makasakit. ang emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo at it's not the right thing to do. The respect for each other, it should always be the top-notch priority sa lahat naman po ng bagay. So with that, Commissioner, once again, humihingi po ako sa inyo ng pangunawa at humihingi rin po ako sa inyo ng pasensya personally. Commissioner. O yan, so nagsorry na si Gabriel Go. Now, akala nyo tapos na dyan, okay? Hindi pa. Dahil, kumbaga, ito yung pagkatapos ng issue, yung aftermath na tinatawag. Ngayon, do I agree with this apology? Sabi ko nga sa inyo, let cooler heads prevail. Ito yung sinasabi natin. Now, ako, may opinion ako dun sa nangyari. Of course, kasi nga, it was publicly posted and nababasa ko sa comment section, hati kasi kayo eh. Merong gusto, merong may ayaw. Okay? So, bahala kayo kung saang side kayo. Hindi ko kayo para kituruan. Ako, ang akin dito, kung ginagawa naman ni Gabriel Go yung trabaho niya ng matiwasay at hindi nagpapadala sa init ng ulo, sa tingin ko, okay lang. Okay, kung may sinisita, nakasita-sita naman talaga, which is napakaraming kamote. Alam niyo yun, nung isang araw lang may na-aksidente sa Marilaki eh. 'Di ba? Naalala niyo yun, yung namatay si Superman? O 'di ba? So yung mga yon, kasita-sita talaga yon. Dapat talagang durugin yung mga tao na ganon kasi hindi sila natututo eh. 'Di ba? Yung mga ganon. Pero meron naman iba na hindi, na pwedeng palagpasin na lang. Siguro, ang best na dapat ginawa dito is nakipag-coordinate siya dun sa officer sa taas. Kasi pwede naman yata yun eh. Mukha kasing yung video, according to the police, kasi itong police na to ay in-interview siya kasi yung magpa-file siya ng kaso si sir eh. So, ang storya kasi dito, according to him, siguro mas maganda kung hahanapin natin yung video nito eh. Ito may watch eh. Dito. Sige. Ay, hindi yan. Teka lang. Hanapin natin. So, pero ikukwento ko muna sa inyo habang hinahanap ko. So, ang kwento kasi doon, mga lods, according to the police na edited daw yung video at nag-suffer daw siya ng, well, totoo naman yun. Pag nababash ka talaga, mahirap naman talaga yun. 'Di ba? So, ngayon, magfa-file si sir ng isang ng cyber libel complaint doon sa tao. Kasi nga, teka lang, hanapin natin. Kasi mas maganda kung yung video mismo para hindi tayo nanguhuli. Nanguhula pala. Ito na. Nakita ko na. Ayan. Yan, sige. Let's go. Pakinggan na natin yung interview niya. Pwede ako na lang po ang Sige sir, go ahead sir. Magandang umaga po sa hapon po sa ating lahat. Regarding po dun sa first po, gusto po magpasalamat sa ating napultong commission. Okay na yan, dito ba? Social media during my sa pag-stand and depend on me on social media during my stress time. Oo nga, nagpasalamat siya kay Senator JV. Kasi well, totoo naman talaga yon. Kasi nga si Gabriel Go kasi has collected a massive following, okay? And sa internet, alam niyo naman, lalo na yung mga TikTokers, gustong-gusto siya ng mga TikTokers. And ako naman, nai-entertain talaga ako sa kanya pag naninita na. And yung mga kamote talaga, pagkakamote talaga, dapat yung pagsabihan eh. Pero kay sir kasi, may sinasabi sila na hindi buo yung konteksto. Pag pinanood mo yung buong video, hindi pa rin yun yung buong konteksto. Kasi papakinggan natin siya para mas maganda. Second po, regarding naman po doon sa apology na ginawa ni Sir Gabriel Go. Actually po, kahit hindi na po mag-apology si Sir, napatawad na po natin siya. Okay, good. Actually, sinusuportahan ko po siya dun sa crusades niya, again po dun sa illegal on cleaning on streets sa ating Metro Manila. Saludo po ako sa kanya dyan. Doon po sa, it is my personal decision po to file a case for posting edited
and splice videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. Okay, so gets nyo yun. Ang claim niya kasi, yung yung kumakalat na video ngayon sa internet is splice edited. Ibig sabihin, hindi siya yung full context talaga. Kasi tayo mga nagko-comment, okay lang yon kasi merong para kay Gabriel Go, meron din para sa kanya. Since it was posted online na hindi natin, according to him, na edited daw yung video na yon. Ibig sabihin, hindi natin ma-appreciate yung buong context ng video na yon unless ipakita lahat ng facts. Tama? So ako, ang side ko doon, since ang nakita ko doon, parang may sinasabi si Gabriel Go na nakausap niya na daw yung sa taas, parang may parang sa side ako ni Gabriel Go doon sa instant na yon. Pero sinasabi ni Sir dito, kulang yung information and edited yon. Okay? And naka-harm sa kanya yun. Well, kung iisipin mo nga, may point naman siya doon kasi nga, ang nangyari is, ang lumalabas, may ginawa siyang mali. 'Di ba? Kasi nga, at tinikitan siya, 'di ba? Ngayon, dahil doon, nag-file siya ng case. Karapatan niya yan eh. Kasi nga, na-post siya sa internet, tapos yung kanyang, according to him, nakasira daw sa pagkatao niya, sabi niya, or reputation niya. Kasi nga, one of the, isa yan sa mga pinoprotektahan nung kanyang sinampa. Pakinggan natin kung ano yung sinampa niya. With that po, as of this moment, yun lang po muna ang aking masasabi. Muli po, magandang hapon po. So yung facts lang, ano yung final ninyo, sir? Sorry. Actually po, ang final po natin is RA 10175, Anti-Cybercrime Prevention Act po. Cyber libel po. Yun, so cyber libel yung inano nila. Kasi nga may pagkakakilanlan siya. Number 2, merong allegedly defamatory statement na narinig dun sa and it was merong publishing din sa internet, and pang-apat naman yung malice. Yun kasi yung kailangan patunayan ni Sir dito eh. Kung meron bang mali siya yung ginawa ni Gabriel Go, since they are considered ba as public figure ang police? Yan ang hindi ko alam. Wala akong alam na jurisprudence in relation dito eh. But ang akin lang dito, hopefully magkaayos-ayos ng totoo sila kasi nga sinasabi ko sa inyo, mahirap talaga mabash. And si Sir, kung ang ginagawa niya lang nagtatrabaho siya doon tapos may nagulumihanan siya doon dahil bigla na lang siyang biglang nandun si Gabriel Go, tapos nagsagutan sila, tapos pinost sa internet, diba? So, let's see kung saan hahantong ang tagpong ito. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi pa dyan natatapos yan dito sa apology na to. It seems to me na talagang magkakasuhan pa. And yung mga ganyan, kung nag-file siya, ang unang mangyayari dyan is sa prosecutor level muna kasi alam naman natin yon, di ba? And usually, mga matagal din yan, lalong-lalo na ngayon, election, di ba? Kasi busy ang mga korte natin. Pagkatapos nun, kung aakyat yung kaso, ayan na, isa pang panibagong bayaran na naman yan kung private lawyer yung i-hire ni Sir at saka itong si Gabriel Go, di ba? So, ang point dito mga kamatis, mga kaibigan, is that mas maganda siguro na let cooler heads prevail, 'di ba? Yung sinasabi ko sa inyo noon, miskin noon sa nung mga nagbarilan, 'di ba? Kung nakuha 'yun sa coolness ng ulo, ay di wala sanang problema, 'di ba? Kaso nga lang talaga, mainit yung ulo ng kabila, mainit yung ulo nito, ayun na, nagsalpukan na at yan, magkakademandahan na. So, sundan natin yung kabanata kasi lumalalim to eh. Yun lang naman yung sa akin for today, gaya mga lods.